Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pa'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Libra. So we have death energy. Ayan. So this is the end of an era, no? Kumbaga, in some areas of your life, meron ditong mga old energies that you are going to release, no? And when you are releasing, you are making room, no, for something new sa buhay ninyo. Kaya this is really good. Meron din ditong napipintong pagbabago, no, sa buhay ninyo. Meron ditong mga transformation in various areas of life na gagawin kayo. So maybe you are going to reevaluate kung ano mga nangyayari sa buhay ninyo, and maybe sa ngayon, yun, you are going to figure out, no, ano yung mga bagay, tao, or situation na dapat ninyong tanggalin, no, sa buhay ninyo. Kaya magkakaroon dito ng pagbabago sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang bagay, no? We have 8 of Pentacles energy. Ayan. So dito naman sa 8 of Pentacles, this is you going to focus diligently on your craft. Baka sa ngayon magpo-focus kayo sa pag-enhance ng inyong mga talents, skills, and gifts. Maybe ang iba sa inyo rito mag-i-enroll pa, no, sa mga short courses or crash courses, or maybe going back to school para mas talagang madagdagan ang inyong kaalaman, no, sa mga ginagawa ninyo. Kung ano man ang focus areas ninyo sa ngayon, maaaring yun talaga ang bibigyan ninyo ng extra panahon sa ngayon, no? What else? We have Queen of Pentacles. Napakaganda nitong energy, lalo-lalo na pagdating sa inyong kaperahang aspeto, trabaho, karera, negosyo, pamilya, no? Maganda rin. Kasi this is, si Queen of Pentacles, very sensible, very nurturing energy. Kaya maaaring marami kayong inaalagaan. Maybe you are taking care of your family, and at the same time, siguro you are also taking care of many other people, no, sa paligid ninyo. You are also looking after different things, no, sa buhay din ninyo. So this is really beautiful, Libra, kasi kayo, no, pinapakita lang dito kung gaano kayo ka maalaga, kung gaano kayo ka-caring sa mga tao, sa mga mahal niyo sa buhay. Probably din ang iba sa inyo, siguro kayo ay caregiver, nanny, nurse, mga gano'n, no? Siguro meron kayong mga inaalagaan, no? Mga kids, elders, mga gano'n. Pagdating naman sa kaperahang aspeto, this is very abundant and prosperous energy. Kaya maybe you are going to receive financial success. Maaring meron dito mga perang paparating or financial opportunities, no, that are coming your way sa ngayon. So this could be the start siguro din ng inyong financial security and stability. We have 2 of Cups. Sa 2 of Cups energy naman, this is partnership. So siguro meron kayong makikilalang bago na kaibigan, or siguro meron kayo ritong bagong makakapartner sa trabaho, sa proyekto, sa negosyo. Pwede rin na bagong love interest. Ito, Libra. Maybe you are also going to meet someone new, no, na baka yun na magiging jowa ninyo, magiging boyfriend or girlfriend ninyo, maring ganon. Or probably then baka nasa na kayo, siguro nasa established na romantic relationship na kayo, pwede rin ganon. And maybe now is the time that you are also going to put more time and energy, no,
dyan sa inyong relationship sa ngayon. Lalo-lalo na kung mayroon kayong hindi pagkakaintindihan with another person. So, siguro ngayon, magkakaroon kayo ng pagkakataon na, na mas maging maganda at maayos ang inyong relationship. Kung may hindi kayo pagkakaintindihan, maaaring magkaroon kayo ngayon ng time or opportunity, no, para magkaayos kayo, magkausap, no, yung ganon. So, good luck sa'yo. We have strength energy. Ayan. So, siguro, ang iba sa inyo dito is going to, activate your inner strength and courage para nang sa gayon magkaroon kayo ng ng tibay na loob, no, tatag ng dibdib para maharap ninyo ang kung ano man ang problema or maharap ninyo ang kung ano man ang mga challenging situations na maaaring pinagdadaanan ninyo sa ngayon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. So, we have grounded. Keep to your roots and stand taller than the trees. Ayan. So, maybe you need to ground yourself sa ngayon. Maybe you are all over the place, no? So, siguro hindi kayo ngayon makapag-focus. Hindi kayo makapag-concentrate sa kung ano man ang dapat ninyong gawin. Yung ganon. Kasi maybe you are, ungrounded, no? So, siguro you have too much on your plate, kaya you're all over the place, fragmented yung isip ninyo, yung ganon, scattered brain kayo. Kindness, take respite by a pond and be kind to yourself and others. Ayan, so this is a beautiful reminder para sa'yo. Be kind to yourself, hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili ninyo, maging mabait kayo. Okay? Huwag ninyong gipitin ang sarili ninyo, wag ninyong pressurein yung ganon, kawawa naman, 'di ba? Kaya kailangan kayo mag-isip, magplano, yung ganon, at wag ninyong pressurein ang sarili ninyo. Always remember na things are unfolding according to the divine will, 'di ba? Kaya wag ninyong pahirapan masyado ang sarili ninyo, wag ninyong masyadong pressurein, 'di ba? Kasi things are going to unfold, no? If it's really going to be, if it's really yours, diba? At this time, kung yun ay meant to happen talaga at this time, if it's divine timing, then definitely it will happen. Kaya, wag ninyong pressurein ang sarili ninyo masyado. Okay? Yung sakto lang. Caution, tread softly so as not to disturb the woodland floor. Ayan, be cautious, no? With the things that you do. Be cautious sa mga ginagawa ninyo. Be cautious sa mga bagay, no, that you are taking action on. Okay? Pag-isipan mabuti. Huwag kayong basta-bastang huwag kayong basta-bastang gumagalaw or nagte-take action na hindi ninyo pinag-isipan, hindi pinag-aralan. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.